DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Private Investigator. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Ang isang pribadong tiktik ay isang uri ng investigador o espiya na nagsisiya sa tinggil sa mga pangyayaring kriminal. Inaasahang sa proseso ng investigasyon, malalaman niya at may tuturo kung sino ang tunay na gumawa ng krimen. Subalit, paano kung ang isang pinaginalaang kriminal ay hindi ang tunay na salarin, kundi idiniin lamang ng isang pribadong tiktik? Iyan ang ating alamin sa pagsimula na pagsubaybay natin sa kasong ito. Mula sa kanunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Chico! Sino ka? Isa akong private detective na matagal nang nagmamanman sa'yo bago kita pinasok dito sa iyong safe house. Hindi ka na makapagtatago, pusakal na magnanakaw. Wala kang tatakasan. Pananagutan mo ngayon ang lahat ng ginawa mong krimen. Hindi! Hindi ako pahuli sa'yo! Hindi ako pahuli ng buhay! Kung hindi ako mabilis na nakubre, nahagip ako ng pala. Mga pulis! Ayaw sumuko ng suspect! Humanda kayo! Yes, sir. Tapado ang suspect. Ayaw pahuli ng buhay. Kaya kayo nang bahala sa kanya. Yes, sir! Alam niyo na ang dapat gawin bago sa kayo. Yes, sir! Martin, para sa'yo. Salamat ho, Sir Gag. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo dahil sa tulong mo, nalutas ang kaso ng pagnanakaw dito sa bahay namin nung nakaraang buwan, kung saan malaking halaga rin ang natangay sa akin. Sayang nga lang ho, napatay ng mga pulis ang suspect. Okay lang yun. Kasi ho, talip na sumuko, nakipagbarilan siya sa mga otoridad. Kaya hindi siya nadakip ng buhay ng mga pulis. At hindi nabawi ang halagang ninakaw niya sa inyo. Ang importante, natukoy mo kung sinong bumiktima sa akin. Yan ho kasi ang trabaho ko ng isang pribadong detective. Sumailalim ho ako sa mga pagsasanay para mabatid ko at maipaaresto mga kriminal. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil tinulungan mo ko. Nagsikap kang malaman kung sinong nagnakaw rito sa amin. Nung una, wala akong tiwala sa iyo at tumanggi akong kunin ang serbisyong inialok mo sa akin. Hindi ko naman ho kayo masisising hindi agad nagtiwala sa akin. Dahil kailan lang ho ako naging private detective. Tinulungan mo ko. Kahit nung unang hindi naging maganda ang trato ko sa iyo. Wala ho sa akin yun, sir. Hindi ako nagtiwala agad sa iyo. At pinagbawalan pa kitang tumungtong dito sa pamamahay ko. Kahit naninilbihan pa rito ang nanay mo bilang yaya ng anak kong si Ao. Dahil nga ho sa paninilbihan ng nanay ko dito sa inyo, kaya ako nakapag-aral at nakakumpleto ng advanced diploma para maging private investigator. Nawala lang naman sa bahay na ito ang nanay mo nang magdalaga na ang anak ko. Malaki ang utang na loob ko sa inyo, Sir Greg.
Kaya narating ko ang kinatatayuan ko ngayon. Kaya nagmamalasakit ho ako sa inyo. At kusa akong tinrabaho na makilalang magnanakaw na nampiktima sa inyo. Salamat ulit, Martin. Wala akong anuman, sir. Tatanungin kung malaking utang na loob ang naitulong mo sa akin habang buhay. Kung magkakaroon uli ako ng pagkakataon, muli at muli akong tutulong sa inyo sa abot ng aking makakaya. Martin, Malagay man ho sa panganib ang sarili kong buhay sa pagganap ko sa akin tungkulin, sir, bilang isang pribadong investigator. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Napalundag ka pa sa tuwa, Martin. Natutuwa ka bang napatay ng mga pulis ang suspect sa pagnanakaw sa bahay ni na Sir Greg? Hindi ho, inay. Bay talagang hindi mo dapat ikatuwa ang pagkamatay na yung kapwa. Lalo pa nga at hindi pa napapatunayan na kasala. Inay, bago ako humingi ng suporta sa mga otoridad, nagsagawa na ako ng mga kaukulang pagsisiyasat ng panayam sa mga testigo. Nagkolekta ako ng mga katibayan ng krimen. Kaya nasiguro ko ho, ng suspect na napatay ng mga pulis ang nagnakaw sa bahay ng mga dati niyong amo. Pusakal na magnanakaw ho yun, na marami nang nabiktima. At ayaw mabilanggo, kaya walang planong sumuko ng buhay. Ang malaking halagang iniabot sa iyo ni Sir Greg. Bukod doon, Nay, ang tunay hong dahilan kaya ako natutuwa. Naging magaan ho ang loob sa akin ng dati niyong amo. Dati nga, mabigat ang loob sa iyo ng amo kong lalaki ng bata ka pa eh. Kaya nga hindi siya pumayag sa pakiusap kung makasama kita sa paninilbihan ko sa bahay nila bilang yaya ng nagsosolo nilang anak na babae. Nabanggit niyo ho yung anak na babae, Nay. Isa pa hong dahilan kaya nagsikap ako at magsisikap pang magtagumpay bilang private detective. Gusto kong makilala yung nakababata kong kapatid na babae na ayon sa inyo, dinukot nung kapapanganak niyo pa lang sa kanya. At ilalabas niyo sana sa ospital. Ay, parang mahirap na makilala mo nakababata at nag-iisa mong kapatid, Martin. Wala hong mahirap, Inay. Wala hong imposible sa kagaya kong private detective. Sabi ko nga sa'yo, 5 taong ka pa lamang nandukuti ng kapatid mo na isang babaeng hindi ko kilala. Na nagmagandang loob kargahin ng kapatid mo na magpunta ako sa comfort room sa labas ng ospital. Pero paglabas ko, hindi ko na nakita ang babaeng yon. Tangay ang kapatid mo. Kung kailan kamamatay lang ng inyong ama na naaksidente. Sino man ang dumukot sa kapatid ko, tatrabahuin kong makilala siya para mapanagutan niya sa batas ang ginawa niyang krimen at para mabawi ko at maibalik sa inyo ang bunso niyong anak. Martin. At para makasama ho natin ang kapatid ko na 20 anyos na ngayon. Greg, masama ba ang loob mo? Hindi nabawi ng mga pulis sa napatay nilang suspect yung malaking halagang nanakaw dito sa bahay natin? Hindi, Edna. Madaling ko naman kitain ng nanakaw sa atin. Lalo pa kapag may out-of-town business deal ako. Isa pa, hindi ko na inaasahang mababawi ko pa ang perang ninakaw sa atin. Bakit ka napailing? Dahil si Martin na anak ni Dora. Sino? Yung binatang anak ng dating yaya ni Au? Oo. Oh. Ang anak na lalaki ng dating yaya ng ating anak na naging private detective. Hindi ko akalain na siya makalulutas sa nangyaring pagnanakaw dito sa ating bahay. Kasi nga, nung unang nag-alok siya sa'yo ng kanyang tulong at serbisyo matapos tayong manakawan, tinanggihan mo. Kahit napahiya siya sa akin, nagsikap pa rin siya. Trinabaho pa rin niyang makilala ang nagnakaw sa atin, kaya natuntun at napatay ng mga pulis yung suspect.
Kaya nga, inabutan ko si Martin ng malaking halaga bilang gantimpala at pasasalamat. Sa ginawa mong yun, tiyak na matutuwa si Au. Bakit? Bakit matutuwa ang anak natin? Na binigyan mo ng pabuya at pinasalamatan si Martin? Kasi, nung bata pa si Au, naaawa na siya kay Martin. Na itinuturing niyang kaibigan at nakatatandang kapatid dahil nga anak ng kanyang yaya. Aw, lagi mo yatang bukang bibig ang anak na binata ng dati mong yaya. Hindi naman, James. Nabanggit ko lang sa'yo si Kuya Martin habang naghihintay sa'yo ng order dito sa resto. Dahil siya ang nakatulong para makilala ng papa ko ang nagnakaw sa bahay namin last month. Para tuloy, gusto ko nang magselos. Ano ka ba? Biro lang. Magsiselos ka. Mula pagkabata, childhood sweetheart na tayo. Samantalang nakatatandang kapatid lang ang turing ko sa anak ng dati kong yaya na si Kuya Martin. Ano ho, inay? Mag-iiba na ako ng trabaho? Oo, Martin. Kasi nga may nakausap akong kaibigan kong OFW na maaari daw makatulong sa iyo para makapagtrabaho ka sa abroad. Sorry ho, Nay. Sorry? Ayaw mong makapunta at kumita na mas malaki sa ibang bansa? Kapalit ang delikadong trabaho mo bilang investigador? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kahit anong panghikayat ng ina ni Martin na mag-OFW siya, naging desidido naman ang binata na manatiling pribadong investigador. Si Au naman ay pinalalahanan at pinapag-ingat ng kanyang mama at papa. Ating magpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa Kanonan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Papa, pinaalalahanan na po ako ni Mama na mag-ingat pag alis niyo. Inuulit ko lang sa iyo. Dahil 2 araw ang business appointment ko sa probinsya at kasama ko ron ang iyong mama. Oo. Kasi gusto ko ring madalaw at makumusta yung iba kong kamag-anak to sa probinsya na pupuntahan ng papa mo. Ayaw mo naman sumama sa amin. Hindi ko naman po kasi maiwan yung trabaho ko. Trabaho mo? Oo, ang boyfriend mo. Pareho po. Ang lakas ng loob mong umamin, palibasa, alam mong boto kami ng mama mo kay James, na anak ng kasosyo ko sa negosyo. At tsaka nyo naisipin ni James na magkaroon ng sariling pamilya dahil mga bata pa kayo. Opo naman, Mama. Sinakyan ko lang naman po yung biro sa akin ni Papa eh. Hindi biro ang paalala namin ng mama mo na mag-ingat ka. Oo nga naman, anak. Sa dami ng mga mapagsamantala at masasamang tao, sa panahon ngayon, kailangan talaga nating mag-ingat. Mama? Dahil kadalasan, yung tulad nating nakaluluwag sa buhay ang target ng mga masasamang loob. Lalaki? Sino ka? Paano ka nakapasok dito sa kwarto ko? Ay!
Sino ang lalaking hindi nakilala ni Au na nagpaamoy sa kanya ng pampatulog kaya nawalan siya ng malay? Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Lionel Benjamin at Rosana Villegas. Special Sound Effects Jerry Mutiak. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Production Assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito mo ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Private Investigator. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Isang pinaginalaang pusakal na magnanakaw ang napatay ng mga pulis sa tulong ng pribadong detective na si Martin. Kaya nagtiwala sa tiktik ang businessman na si Greg. Minsan, nag-out of town ang negosyante at ang kanyang asawa. Pinasok sa kwarto ang anak nilang si Au ng isang lalaking hindi nito nakilala at nanggahasa sa dalaga. At ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Aw, may problema ka ba? Wala. Bakit hindi mo sinasagot ang mga chat at tawag ko sa cellphone mo? Kasi... Kaya ako naparito. Hindi kasi kita maintindihan eh. Mula pa nang maging tayo, hindi tayo naglilihim sa isa't isa. Naghihingahan tayo ng mga problema. Tapat tayo sa isa't isa. Nagtutulungan. Pero ngayon bakit parang may inililihim ka sa akin? Hindi. Wala akong inililihim sa'yo. Pinaghintay mo pa ako ng matagal dito sa sala ninyo bago mo ako hinarap. Pasensya ka na. May inaasikaso lang kasi ako sa kwarto ko. Busy ako ngayon kaya pwede ba saka na tayo mag-usap? Pwede ba? Sandali. Bitiwan mo ang braso ko. Ano ba? Bakit ba parang napapaso ka sa akin? Di ka naman dating ganyan Sabihin mo nga sa akin. May nagawa ba akong ikinasama ng loob mo sa akin? Wala! Bakit parang hindi ka komportableng kausapin ako? Pakiramdam ko, gusto mo akong iwasan. Kung hindi mo ako maintindihan, huwag ka nang paparito. At huwag ka nang tatawag sa akin at mag-chat sa akin. Aw. Malis ka na. Teka, mag-usap muna tayo. Aw! Ano ka mo, James?
Iniiwasan ka ni Aw? Opo, Nana Dorang. Kaya naparito ako sa tinitirhan ninyo. Nag-away ba kayo magnobyo? Hindi po. Kaya lang po nagtataka ako. Naninibago ako kay Aw. Mula pagkabata namin, kabisado ko na siya. Malambing, masayahin, mapagbiro. Pero biglang-bigla, naging seryoso siya. At ang turing niya sa akin parang ibang tao. James, mabait ang dating alaga ko. Kayo po ang higit na nakakakilala kay Aw dahil matagal niyo siyang inalagaan. At dalaga na po siya nang mapahiwalay kayo sa kanya. Nana Dorang, baka naman po matulungan niyo ako. Anong maitutulong ko sa iyo, James? Pwede niyo po bang alamin ang problema ni Aw para sa akin? Para matulungan ko siya, ano man ang kanyang problema. Nana Dorang, mabuti po. Dumalo kayo sa akin. Oh, bakit ka napaiyak, Aw? Matagal ko na po kasi kayong hindi nakita. Kaya pinatuloy ko na kayo dito sa kwarto ko. Miss na miss ko na kayo. Paminsan-minsan naman tinatawagan kita. Inukumusta? At alam ko hindi mababaw ang mga luha mo. Kaya parang nakapagtataka na yumakap ka sa akin at napaiyak ka na makita mo ko. Nana Dorang. Kabisado kita, Aw. Hindi ka magkakaganyan kung wala kang problema. Mabigat na problema. Anak, magtapat ka sa akin. Alam mo ano man ang problema mo, maiintindihan kita. Tutulungan, dadamayan. Dahil anak ang turing ko sa iyo. Tunay na anak. Nana Dorang. Anong mabigat na problema mo? Ano? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Race Bayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Anong sabi mo, Aw? Naging victim ka na rape? Opo, Nana Dorang. Paano? Kamakalawa po ng gabi. Wala dito sa bahay sina Papa at Mama. Dahil bumiyahe po sila para sa business appointment ng Papa sa probinsya. Minasok po ako dito sa kwarto ng isang lalaki. Pinamoy po ako ng pampatulog, kaya nahilo ko at nawala ng malay. Oh, Diyos ko. Kaya nagawa po niya yung masamang tangkay niya sa akin. At nakaalis na po siya nang matauhan ako. Sinong lalaking yon, Aw? Hindi ko siya nakilala. Kasi may nakasaklop pong bonnet sa mukha niya. Kailan uuwi ang iyong mga magulang? Bukas po. Dapat nilang malaman na sinapit mo. Hindi po, Nana Dorang. Aw! Ayoko labis na mag-alala sa akin ng mga magulang ko. Kaya hindi ko po ipapaalam kina Mama at Papa na naging biktima ako na rape. Martin! Huwag mong isuntok sa dingding ang kamay mo. Masusugatan ka. Nay, kung alam ko lang na may masamang mangyayari kay Aw habang wala ang kanyang mga magulang, magbabantay ako sa kanilang bahay. Magbabantay ako ng walang kabayaran. At hindi ako tatanggap ng ibang kaso na aking iimbestigahan kahit gaano pa kalaking ibayad sa akin ang kliyente ko. Nagkataon nga pala may tinatrabaho kang ibang kaso ng gabing mapagsamantalahan ng dating alaga ko. Kung nakilala ko sana ni Aw ang nanggahasa sa kanya, baka mapatay kong hayop na yun. Martin? Alam niyo naman, na mula pa sa pagkabata namin, itinuring ko ng matalik na kaibigan at tunay na kapatid si Aw. Dahil mabait siya, nakikipaglaro siya sa akin sa labas ng kanilang bahay kapag wala ang kanyang mga magulang.
Tunay na kapatid din ang turing sa iyo ng dati kong alaga, Martin. Kaya nga ho, parang gusto kong maghurumentado dahil sa nangyari sa kanya. Sino kaya lalaki nagsamantala kay Aw? Sino man ho siya. Malalantad din kung sino siya. Papaano? Yun ho ang tatrabahuhin ko, Inay. Gagawin ko ho ang lahat ng nalalaman ko bilang investigador para makilala at maparusahan ng lalaki ng gahasa kay Aw. Sino man ang hayop na yun? Wala na akong iuutos sa'yo, Inday. Iwan mo na kami ni Martin dito sa garden. Opo, ate. Aw, hindi ka na sana nagabalang maganda ng merienda para sa akin. Bira ka na nga pumasyal dito sa bahay namin, Kuya Martin. Ayaw mo pang estimahin kitang mabuti. Hindi naman ako bisita. Dahil parang magkapatid na tayo. Sabagay nga. Aw, hindi ibang taong turing ko sa iyo. Kaya nagpunta ako rito. Para matulungan kita sa problema mo. Wala akong problema, Kuya Martin. Huwag ka nang magkaila sa akin. Nalaman ko kay Inay ang masamang nangyari sa iyo. Ha? Hindi dapat ipinaalam sa iyo ni Nana Dora. Aw, huwag mong ilihim ang problema mo. May mga nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo na handang tulungan ka. Gaya ko. Gaya ng mga magulang mo. Ayoko mag-alala sa akin ng parents ko. Kaya pagdating nila mamayang gabi, hindi ko ipapalam sa kanila ang nangyari sa akin. Ang mama at papa mong higit na makatutulong sa iyo para malantad at maparusahan ang lalaki ng gahasa sa iyo. May gumahasa sa iyo, Aw. Ha? Ha? James? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Nang dumating si James, nagpaalam na si Martin kay Aw, kaya nagkausap ng sarilinan ang magkasintahan. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa Kunonan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? James, sabi ko sa iyo, huwag ka nang paparito sa amin. Hindi pwedeng hindi ako pumunta dito. Lalo pa yung nalaman ko ang dahilan ng mga pagbabago mo. Ang malaking problema mo. Aw, bakit hindi mo kaagad ipinalam sa akin ang masamang nangyari sa'yo? Hindi naman ako ibang tao. Kung may una kang dapat pagtapatan ng mabigat na problema mo, walang iba kundi ako, na boyfriend mo. Ako na nagmamahal sa'yo. Hindi na ako ang dating minahal mo, James. Hindi na ako malinis. Wala na akong dangal na may pagmamalaki. Marami na ako. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Marami na ako. Kaya kalimutan mo na ako. Maglimutan na tayo. Hindi pwede. Sa kabila ng lahat, hindi nagbabago ang feelings ko sa'yo. Mahal pa rin kita. Kaya hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Sa ayaw at sa gusto mo, tapos na sa atin ang lahat. Mahal pa rin kita. At handa akong tulungan ka. Wala kang may tutulong sa akin. At wala nang dahilan para magkita pa tayo at mag-usap. Break na tayo, James. Hindi. Break Ayoko. na tayo! Ano? Hindi totoo yan, Aw. Totoo po, Mama.
Nagtapat na po ako sa inyo ngayon nasa opisina, Papa. Dahil alam ko, malalaman niyo rin ang masamang nangyari sa akin dito sa bahay. Nung unang gabi, sumama kayo kay Papa sa probinsya. Nung bata ka pa, halos hindi kita padapuan sa lamok. Ginawa ko ang lahat ng pag-iingat para mapalaki kitang walang masamang mangyari sa iyo. Pagkatapos hindi ko akalain sa isang iglap, magiging biktima ka ng paglapastangan ng kung sinong demonyo. Mama! Dapat managot! Maparusahan ang gumawa niya sa iyo. Kung sino ba siya? Pero paano, Mama? Paano po mapaparusahan ang nang-rape sa akin na hindi ko nakilala? Paano po? Akong bahala, Edna. Dapat mong malaman ang masamang nangyari kay Au, Greg. Kaya ako nagtapat sa iyo. Sa lahat ng ayaw ko, ang maagrabyado ng kahit sino, ako o kayong pamilya ko. Kaya titiyakin ko at gagawin ko ang lahat. Gagamit ako ng impluwensya ng pera para malantad at makilala ko ang nagsamantala sa ating anak. Greg. Makilala ko lang ang hayop na yun. Magbabayad siya sa ginawa niya kay Au. Magbabayad siya sa akin ng mahal. Makilala kaya ni Greg ang lalaking lumapastanan kay Au? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Lionel Benjamin, at Rosana Villegas. Special Sound Effects Jerry Mutiak, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Scoring Buboy Salonga, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Private Investigator. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Napilitang magtapat si Au sa dati niyang yaya na si Nana Dorang na naging biktima siya ng panggagahasa at kaya nakipagkasira siya sa kanyang nobyo. Si Martin naman ay halos mag-amok sa matinding galit nang mabatid ang sinapit ni Au. Kasunod yun, tiniyak ng papa ng dalaga na gagawin niyang lahat para makilala at mapagbayad ng mahal ang nang-rape sa kanyang anak. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanonan sa Pilipinas, DZRH.
in RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ipinatawag niya raw ako, Sir Kirk. Buti na parito ka agad sa opisina ko, Martin. Hindi ko maaaring isa-isang tabi ang pasabi niyo sa akin. Alam kong abala ka. Maraming kliyente ang tulad mong mahusay na investigador. Kayo ang unang priority ko, sir. Salamat kung gano'n. Ano ang may paglilingkod ko? May tutulong ko. Alam mo na siguro ang masamang sinapit ng anak kong si Ao. Nabalitaan ko sa nanay ko. Yun ang dahilan. Kaya kukunin ko ang serbisyo mo. Gusto niyong trabahuhin kong nanggahasa sa inyong anak? Oo. Handa akong magbayad sa iyo ng malaki. Makilala ko lang at magbayad ng mahal ang nagsamantala kay Ao. Kahit kung tutuusin, hindi ko dapat gawin yon. Ano ang gusto niyo sabihin? Napamahal na sa akin si Ao. Natural lamang ho na mapamahal sa inyong sarili niyong anak. Hindi ako ang dapat gumanti sa gumawa ng masama sa kanya. Dahil may batas ho tayo na dapat magparusa sa mga nagkakasala. Hindi lang yon. Sir Greg. Alam kong wala akong karapatang ilagay ang batas sa aking mga kamay, Martin. Pero kapag nakilala ko ang lumapastangan kay Ao, baka mapatay ko siya. Nay, aalis na ako. Kararating mo lang? Aalis ka na naman, Martin? Kailangan ho. Para madali kong matapos ang ipinatatrabaho sa akin ni Sir Kirk. Mula nang makipagkita ka sa dati kong amo, halos hindi ka na matigil dito sa bahay. Ayoko hong mapahiya kay Sir Kirk. Dahil nagbigay na siya sa iyo ng down payment. Bukod ho doon, gusto kong magkaroon kagad ng hustisya nangyari kay Ao. Naawa nga ako sa dati kong alaga. Awang-awa rin ho ako sa kanya, inay. Kapag tinatawagan ko siya, lagi siya napapaiyak. At parang gusto kong sisihin ang sarili ko. Bakit mo sisisihin ang sarili mo sa nangyari kay Ao? Wala ho akong nagawa para maipagtanggol siya. Pero sino naman na mag-aakala na may lalaking sasamantalahin na pag-alis sa mga magulang ni Ao? Para pasukin siya sa kanyang kwarto, paamuyin ang pampatulog at pagsamantalahan. Pero kahit hindi ko hunay pagtanggol si Ao, gagawin ko ang lahat para makilala at maparusahan ang nanggahasa sa kanya. Mangyayari na mangyayari! Hello, Nana Dorang? Aw, kumusta ka na? Umiiyak ka na naman. Nana Dorang, kahit ilang araw na pong nakakaraan nang pasukin ako dito sa kwarto nang hindi ko nakilalang lalaki. Hindi po mabura sa isip kong nangyari sa akin. Anak, makakalimutan mo rin yun. Madalas hindi ako makakain. Hindi ako makatulog. Dahil sa pag-iisip kung bakit nangyari sa akin yun. Wala naman po akong inaargabyadong ibang tao para gantihan ako at pagsamantalahan ng kahit sino. Malalanta din kung sinong gumawa ng masama sa iyo. Mapaparusahan din siya. Paparusahan man po ng rape sa akin.
Hindi na po may babalik ang dangal ko na sinira niya. Habang buhay na po magiging dungi sa aking pagkatao ang pagiging isa kong rape victim. Kaya para ko nang gusto mamatay na naturang. Huwag ka mag-isip ng ganyan, Gusto ko na po mamatay. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Martin, ano nang balita? Nagsagawa na ho ako ng mga nararapat kong gawin, kaya tinawagan ko kayo, Sir Greg, para makakuha ako ng mga kinakailangang katibayan laban sa suspect na nanggahasa kay Ao. May pinaghihinalaan ka na ba? Meron ako, sir. Sino? Saka ko na ho sasabihin sa inyo. Sisiguruhin ko ho muna na makakakuha ako ng pinakamagandang ebidensya laban sa taong pinaghihinalaan ko. Ano ba ang pinakamagandang ebidensya laban sa suspect na sinasabi mo? Ang direkta ho niyang pag-amin o pagtatapat. Meron ba namang aamin sa ginawang krimen? Depende ho sa style ng isang investigador. Kung kinakailangang gumamit ako ng psikolohiyal na diskarte, gaya ng panlalansi, panlililang, at kasinungalingan upang mahikayat o mapilitan ng suspect na umamin. Oo, nakaalam ng dapat mong gawin. Magtiwala kayo sa akin. Gawin mo ang dapat, Martin, at madaliin mo ang trabaho mo. Gagawin ko ho yan, sir. Bukod sa pinag-usapan nating kabayaran, bibigyan pa kita ng dagdag na pabuya. Makilala ko lamang ang lalaking may malaking atraso kay Au. Greg. Sige na, Martin. Tawagan mo na lang ako agad kapag may development na. Opo, sir. Bye. Oh, ano iniiyak mo? Narinig ko. Kausap ni Au sa cellphone si Nana Dora. At sinabi niya sa dati niyang yaya na may masamang nangyari sa kanya. Kaya gusto niya nang mamatay. Oh, sabi lang niya yun. Paano kung totohanin niya pagpapakamatay? Hindi na nating kasalanan yun. Greg! Huwag kang masyadong mabahala dahil baka kung ano mangyari sa'yo. Baka sa halip na si Au, ikaw ang mapasama. Oo. Ang mamatay dahil sa labis na pag-aalala sa hindi mo naman tunay na anak. Si Au. Oh, si Au. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang kwarto. Baka narinig ni Au yung sinabi mong hindi natin siya tunay na anak. Martin? Nga, James. Kahit nakasuot ka ng cap at dark eyeglasses, pamilyar ka sa akin. Dahil ilang beses na tayo nagkaharap. Bakit parang matalim ang tingin mo sa akin, James? Ikaw ang tatanungin ko, Martin. Bakit kanina ko pa napapansing palihim mo akong sinusundan sa kalye? Bilib naman ako sa lakas ng pangamoy mo. Kung sa bagay, talagang likas na malakas ang pangamoy ng may nagawang kasalanan. Wala akong nagagawang kasalanan. Ano wala? Natitiyak kong ikaw ang nanggahasa kay Au. Ano? Umamin ka, James. Ikaw ang nanggahasa kay Au, hindi ba? Hindi ba? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan?
Sa kabila ng paniniyak ni Martin, hindi umamin si James sa bintang ng investigador. Si Au naman ay nagkulong sa kanyang kwarto. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Au! Buksan mo itong pinto. Anak, bakit ka umiiyak? At bakit ayaw mo ko pagbuksan ng pinto? Kung hindi pa ako gumamit ng master key, hindi ako makakapasok dito sa kwarto mo. Ma, pakiusap. Gusto ko mapag-isa. Pwede ba naman kitang pabayaang mag-iiyak dyan at magkulong dito sa kwarto? Matitiis ba naman kita? At saka mayaalis mo ba sa akin ang hindi mag-alala sa'yo? Anak kita. Dugo ng aking dugo. At laman ng aking laman. Mahal kita, anak. Maaaring mahal niyo nga po ako, Mama. Dahil nadama ko po mula sa aking pagkabata na minahal niyo ako bilang inyong anak. Oh. Kahit hindi ninyo ako kaano-ano. Ha? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Huwag na kayo magmaang-maangan pa, Mama. Narinig ko mismo sa bibig ni Papa na hindi niyo ako tunay na anak. Naampon niyo lang ako. Aw. Magtapat kayo sa akin, Mama. Kanino ako anak? Sino po ang tunay ko mga magulang? Naluloko ka na ba, Martin? Ikaw ang naluloko, James. Kung inaakala mong malulusutan mong ginawa mong pang-rape kay Au. Bakit ko naman raripin si Au? Girlfriend ko siya. Para masiguro mong hindi na siya maaari magkagusto sa iba. Para hindi na siya maagaw pa ng iba sa'yo. Hindi ko magagawa sa kanyang ibinibintang mo sa akin. Anong hindi? Aaminin mo nga bang naluluging ibang negosyo ng mga magulang mo? Kaya gusto mong masigurong magkakatuluyan kayo ni Au? Para hindi sumablay ang target mong masampid sa yaman ng kanilang pamilya? Wala kang katibayan sa pinagsasasabi mo sa akin. Sa pag-iimbestiga ko, konkreto ang ebidensya ko laban sa'yo, James. Kaya umamin ka. Nag-aaksaya ako ng oras sa'yo. Huwag mo akong talikuran! Bitiwan mo ang braso ko na ba? Bitiwan mo ko! Hindi kita bibitiwan hanggat hindi ka umaamin sa pag-rape mo kay Au! Ganun ayaw mo akong bitiwan! Hindi lang ikaw ang marunong manuntok. Ako rin, ha? Kahit pa detective ka, hindi kita atrasan! Saan hahantong ang pag-aaway ni na James at Martin? Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Lionel Benjamin at Rosana Villegas. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal.
Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Private Investigator. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Muling kinuha ni Greg ang serbisyo ni Martin at kumilos ang tiktik upang makilalang nagsamantala kay Au. Ang dalagay lalong naguluhan at nagkaproblema nang malantad sa kanya na ampun lamang siya nang nakilala niyang mga magulang. Kasunod yun, nag-away sina James at Martin. Ating pagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunang sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Kahit detective ka, hindi ako patatalo sa'yo! Sa mga pinagdaan kong training, hindi ka obra sa akin, James! Lulumpuin kita! Nay! Nakandosay na si James. Tatadyakan mo pa? Kasalanan niya, Nay! Ikaw ang nag-umpisa ng away natin! Dadalaw sana ako kay Au. Nang habang sakay ako ng jeep, namataan ko nag-aaway kayo ni James dito sa kalye. Bakit ba kayo nag-aaway? Siya ho ang pangunahing suspect sa panggagahasa kay Au. Wala kang katibayan laban sa akin, Martin! Ikaw ang may pinakamalaking dahilan para pagsamantala ng girlfriend mo! Martin, tama na yan! Awat na! Halika na. Lumayo tayo kay James para matigil na pag-aaway nyo. Halika nang umuwi. Nay! Kung hindi kayo umawat, paaminin kong pilit ang rapist na yan! Hindi ako rapist, Martin! Huwag mo igit ang walang katibayang bintang mo sa akin! Baka kasuhan kita! Baka ipakulong kita! Ano, Edna? Alam na ni Au na ampun lamang natin siya? Oo, Greg. Kaya pilit niyang inaalam sa akin kung sino ang tunay niyang mga magulang. Paano natin malalaman kung sino ang tunay niyang mga magulang? Nakita lang natin siya sa labas ng ating gate nung sanggol pa lamang siya. Kaya inampunan natin. Sabi ko nga sa kanya na aawa tayo. At napamahal na siya sa atin. Kaya itinuring na natin siyang tunay na anak. Mabuti nga nang mapulot natin siya, may nagpresenta agad sa atin na maging yaya niya. Ang biyudang si Nana Dorang na nagkataong naghahanap ng trabaho dahil may 5 taong gulang na anak na lalaki. Nagpasalamat naman si Au na itinuring natin siyang tunay na anak. Pero gusto pa rin niyang makilala ang kanyang tunay na mga magulang. Well, saka na natin intindihin yun. Greg! Unahin muna natin makilala kung sinong nagsamantala kay Au para magkaroon ng hustisya ang masamang nangyari sa kanya. Malapit na hong magkaroon ng hustisya ang nangyari kay Au, Sir Greg. Kaya naparito ako sa inyo. Sigurado ka, Martin? Oo. Paano mong nasiguro, Martin? Dahil paaaminin ko si James sa kasalanan niya, Ma'am Edna. Si James? Ang boyfriend ni Au? Ang nagsamantala sa kanya? Oo, Ma'am Edna. Sir Greg, ipinaalam ko sa inyo para huwag kayong masyadong magtiwala sa boyfriend ng anak ninyo. Martin. Ang rapist na James na yun. Paaminin ko siya sa ginawa niyang panggagahasa kay Au. Mangyari na mangyayari.
Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Kuya Martin, imposible ang sinasabi mo. Hindi ako maaari magkamali, Aw. Kaya nagpilit ako sa mga magulang mo na makausap ka. Kilala ko Maginoo si James at ginagalang niya ako. Nagpapanggap lamang siyang mabuting tao para hindi niyo mabisto ng mama at papa mo ang masamang balak niya sa'yo at sa ari-arian ng pamilya ninyo. Kuya Martin, alam mo kapag napatunayan ko totoo ang sinasabi mo laban kay James... Totoo yun. Hindi ko sinisiraan lamang si James. Maniwala ka sa akin, Aw. Dahil kabisado mo kung nagmamalasakit sa iyo mula pa noon. Kung si James ang nang-rape sa akin, hindi ko siya mapapatawad. At ipabibilanggo ko siya. Tita Edna, hindi po totoo ang ibinibintang sa akin ni Martin. Gusto kong malaman ang totoo kaya kita tinawagan, James. Yung totoo. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Sabi ni Martin, hindi raw siya maaaring magkamali sa bintang niya sa'yo. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Sinisira lamang po ako ng anak ng dating yaya ni Aw. O bakit niya gagawin yun? Bakit ka sisiraan ni Martin? Anong dahilan? Tita Edna, hindi ko alam ang dahilan ni Martin para siraan ako, Aw. Mabuti't naparito ka. Pero nagpapasalamat ako at pumayag ang madalaw kita at magkausap tayo. Palatandaan lamang na hindi ka naniniwalang maaatim kung gawan ka ng masama. James, hindi ako makapaniwala sa bintang sa'yo ni Kuya Martin. Talagang hindi ka panipaniwala at walang katotohanan na ako nagsamantala sa'yo. Yan ang aalamin ko. Buksan mo ang butones ng polo mo. Aw? Kapag hindi ka sumunod, magdududa ako sa'yo. Okay. Sige. Ayan. Binuksan ko na ang butones ng polo ko. Hindi nga ikaw ang nagsamantala sa akin. Bakit titig na titig ka sa dibdib ko? Aw? Dahil nasa dibdib ng lalaking nang rape sa akin, ang palatandaan, ang pagkakakilanlan ko sa kanya, James. Bakit? Ano ang palatandaan mo sa rapist? Ano? James? Tito Greg, tutuloy na po ako. Bago ka umalis, mag-usap muna tayo. Ano po bang pag-uusapan natin? Kung hindi ka umamin kay Martin sa bintang niya sa'yo, hindi ko po maaaring aminin ng isang kasalanang hindi ko ginawa. Sa akin ka magsabi ng totoo. Tito Greg, huwag niyo po akong tutukan ng baril. Hindi lang kita tutukan, James. Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, na ikaw ang lumabas tangan kay Aw, kakalat sa lupa ang utak mo. Tito, aamin ka o pasasabugin ko ng bungo mo. Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sa kabila ng pagtutok ni Greg ng baril kay James, hindi inamin ng binata ang bintang sa kanya ng negosyante. Tiniyak naman ni Martin sa kanyang ina na kanya mapapaamin si James sa pag-rape kay Aw. Ating pagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kunana sa Pilipinas, DZRH, it is RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Gagawin ko na ang ultimatum para umamin si James sa kasalanan niya, inay.
Martin, anong gagawin mo? Aawayin mo na naman si James? Dio. Pero sa gagawin ko, aamin si James na siya at walang iba ang nanggakasa kay Au. Martin! Aamin ho siya, inay, sa ayaw niya at sa gusto. Huwag mong sagarin ang pagtitimpi ko. Tito Greg, kahit po patayin ninyo ako, hindi ko maaaring aminin ng isang kasalanang hindi ko ginawa at hindi ko kailanman magagawa. James! Mahal ko po si Au. Mahal ko siya nang higit pa sa buhay ko. Hindi ba totoo na pinagsamantalahan mo siya para hindi na siya maagaw sa iyo ng iba? Tito. Para masampid ka sa aming pamilya? At para balang araw, ang lahat ng yaman namin sa iyo mapunta. Hindi po totoo yan. Hindi po ako mapagsamantala. Hindi po ako oportunista. James? Sige. Kung ayaw niyo pang maniwala sa akin, barilin niyo na ako. Patayin niyo na ako. Kung nagawa mong gulatin si Sir Greg, hindi ako James. Martin, huwag mo akong tutukan ng baril. Huwag mo akong turuan ng dapat kong gawin. Nakipagkita ako sa iyo. At sinabi ko sa iyo hindi ako nagawang paputukan ni Tito Greg. Dahil naniwala siyang wala akong kasalanan. Hindi ka nagawang putukan ni Sir Greg. Dahil takot siyang pumatay. Pero ako, James, magagawa kong itumba ka kapag hindi ka umamin sa bintang ko sa'yo. Itutumba kita. Kahit may ibang tao sa paligid natin. May nag-aaway oh. Kahit anong gawin mo, Martin, hindi ko maaaring aminin ng isang kasalanang hindi ako ang gumawa. Hindi ako, kundi ikaw. Anong sinabi mo? Maliwanag ang sinabi ko, Martin. Ikaw ang nang-rape kay Au. Hindi ako. Ikaw ang rapist. Ikaw! Bakit si Martin ang pinagbintangan ni James na nanggahasa kay Au? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Dionel Benjamin, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jenny Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigang June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang nakapaloob sa ating dulang. Ano ang katotohanan? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Private Investigator. Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan?
Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Natigil ang pag-aaway ni na James at Martin dahil sa pag-awat ni Aling Dorang. Gayunman, tiniyak ng Tiktik sa ina na kanyang mapapaamin ang dating nobyo ni Au sa paggahasa sa dalaga. Kasunod yun, si Martin ang pinaratangan ni James na nagsamantala kay Au. Ating pagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanana sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? James, huwag mong baligtarin ang katotohanan. Ikaw ang bumabaliktad sa katotohanan. Sa akin mo ibinibintang ang kasalanan ginawa mo para mailigaw mong totoo, para matakasan mo ang parusa ng batas. Wala kang katibayan sa mga sinasabi mo yan. Mayroon! Ang kulay pulang tato na letter A sa kaliwang dibdib mo. Nanalantad at nakita ko nang mag-away tayo. Yan din at walang iba ang tato na nakita ni Au sa dibdib mo nang magpumigla siya. At bago siya nawala ng malay, nang paamuyin mo siya ng pampatulog. James, kaya nakapagkita ako sa iyo, Martin, para ipamukha sa iyo ang krimeng ginawa mo. Na ako ang gusto mong gawing panakibutas. Ang ibinibintang mo at gusto mong maparusahan. Gayong ikaw ang nang-rape kay Au. Ikaw! Ano? Umamin si Kuya Martin? Umamin siya, James? Na siya ang nang-rape sa akin? Hindi siya umamin. Pero tinawagan kita. Dahil matapos ko siyang usigin, hindi na siya nakakibo. Namutla siya. Hindi niya naiputok ang baril na itinutok niya sa akin. At nagmamadali siyang lumayo. Para na rin inamin niyang may kasalanan siya. Talagang malinaw na siyang nagsamantala sa'yo. Hindi ko akalain. Hindi ko akalain na magagawa yun sa akin ni Kuya Martin. Awa. Bakit ako nagawang pagsamantalahan ni Kuya Martin? Bakit? Sorry, Au. Kuya Martin, nanghihingi ka ng sorry sa akin. At hindi mo magawang makipagkita sa akin ngayon tinawagan kita dahil inaamin mong totoo ang bintang sa'yo ni James. Wala na akong mukhang maiharap sa'yo. Bakit? Bakit mo nagawa sa akin yun, Kuya Martin? Bakit? Oh. Mula pagkabata natin, naging malapit na tayo sa isa't isa. Itinuri na kitang matalik na kaibigan. Nakatatandang kapatid. Parang tunay na kadugo na ang turing ko sa'yo. Kaya basta't kasama kita panatag ang loob ko, tiwala ako sa'yo. At inasahan ko na ikaw ang magiging tagapagtanggol ko kapag may gumawa na masama sa akin. Pero hindi ko akalain. Sa dinami-rami ng mga tao sa mundo, sa halip na ikaw ang maging tagapagtanggol ko, ikaw pa! Ikaw pa ang nagsamantala sa akin! Bakit mo nagawa yun, Kuya Martin? Bakit mo ako ni-rape? Bakit? Dahil mahal kita! Mahal mo ako? Mahal kita nang higit pa sa buhay ko. Hindi kita maintindihan. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Pero mula pa sa pagkabata natin, umusbong na sa dibdib kong paghanga ang pagmamahal sa iyo. Pagmamahal hindi bilang matalik na kaibigan at nakatatandang kapatid, kundi pagmamahal na nagtulak sa akin para pagsamantalahan ka.
At palitaming si James ang may kasalanan para magalit ka at lumayo ka sa kanya. At para tayo magkatuluyan balang araw. Walang hiya ka. Dahil nga sa laki ng pagmamahal ko sa iyo, nagpatato ako ng unang letra ng pangalan mo sa aking dibdib. Dahil talagang minamahal kita, Aw. Sinasamba kita. Baliw ka. Baliw ka, baliw! Sana maintindihan mo ko at mapatawad. Hindi kita kailanman maiintindihan. Aw! At hindi kita mapapatawad. Aw! Aw! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ano ka mo, Aw? Inamin sa'yo ni Martin na siya ang lumapastangan sa'yo? Opo, Nana Dorang. Nagkausap po kami sa cellphone bago kayo dumating para dumalaw sa akin. Walang inamin sa akin ang panganay na anak ko. Hindi na po siya nakapagkaila dahil nalantad ang masamang ginawa niya sa akin sa tulong ni James. Hindi ko akalain magagawa sa iyo yun ni Martin. Nana Dora, dapat pang panagutan ni Martin ang kasalanan niya sa akin. Aw! Kapag hindi pa nagkaroon ng hustisya nangyari sa akin, baka magpakamatay ako. Tito Greg. Pasensya ka na, James. Nawalan ako ng tiwala sa'yo dahil kay Martin. Wala po sa akin yun. Hindi pala ikaw kundi siya ang lumapastangan kay Aw. Ang mahalaga po, naalaman niyong wala akong kasalanan. Mabutit na parito ka at nagpaliwanag sa amin, James. Salamat po at naniwala kayo sa akin, Tita Edna. Naniwala kami sa iyo dahil pinatotohanan ni Aw na wala kang kasalanan. At ang tunay na nagsamantala sa kanya ay si Martin. Hindi pala mapagkakatiwalaan ng Martin na yon. Isa siyang bantay sa lakay. Pinirahan ka lang niya, Greg. Isa siyang batik sa ibang pribadong investigador na tapat na gumaganap sa kanilang tungkulin. Ngayong nalantad na sa atin ang tunay na pagkatao niya. Malamang, hindi na siya magpakita sa atin. Malamang po, magtago na si Martin. Kahit saan siya magtago, uusigin ko siya. Greg. Hindi ako titigil hanggat hindi na parurusahan si Martin sa malaking kasalanan niya kay Aw. Kailangan makalis ka agad ako at makalayo. Martin? Nay. Bakit ka nag-iimpake ng mga damit mo? Ano? Aalis ka? Magtatago? Tatakasan mo ang bata sa ginawa mo pagsasamantala kay Aw? Alam niyo na ho ang... Oo! Kay Aw ko mismo nalaman ang ginawa mong kawalang hiyaan sa kanya. Nay. Kawalang hiyang hindi ko akalaing magagawa mo. Dahil mula pa sa iyong pagkabata, binusog na kita sa mabuting payo at pangaral. Kahit ipinaalaga kita sa ibang tao, habang nanilbihan ako bilang yaya ni Aw, hindi kita pinabayaan. Pinagsikapan ko mapag-aral ka at makatapos para lumaki kang isang matino. Pero sa kabila ng lahat kong pagsisikap bilang isang ina, para maging mabuti kang tao, gumawa ka pa rin na masama. At si Aw pa ang biniktima mo. Alam niyo na pala.
Hindi na ako dapat magtagal sa bahay na ito. Hindi ka aalis, Martin. Nay, ayokong mabilanggo. Hindi mo tatakasan ang kasalanan mo kay Aw. Dahil nagbanta siyang kapag hindi nagkaroon ng hustisya ang ginawa mo sa kanya, baka magpakamatay siya. Wala akong makapipigil sa akin para tumakas at magtago. Martin! Wala ho, inay. Kahit kayo na sarili kong ina, naiintindihan niyo! Nagbabalik ang inyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Private Investigator. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Desidido si Martin na tumakas at magtago upang hindi mabilanggo. Subalit, bago siya nakalabas ng bahay, inilantad ng kanyang ina ang isang katotohanan. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Hindi ako papayag na hindi magkaroon ng hustisya ang ginawa mo pagsasamantala kay Aw. Bakit hindi ho, inay? Hindi ako papayag na totohanin ni Aw ang banta niyang pagpapakabatay. Sino ho bang mas mahalaga sa inyo? Ako na sarili yung anak o ibang tao? Hindi ibang tao sa akin si Aw. Naging alaga niyo lang siya. Pero hindi niyo siya kaano-ano. Inalagaan ko't minahal si Aw na parang tunay kong anak. Dahil totoong anak ko siya. Totoong anak niyo si Aw? Oo, Martin. Anak ko si Aw. Kapatid mo siya. Hindi totoong dinukot ang bunsong kapatid mo matapos ko siya isilang. Ipinasya kong ipampun siya dahil natakot akong baka hindi ko siya kayang buhayin at bigyan ng isang magandang kinabukasan. Kaya iniwan ko siya sa labas ng gate ni na Sir Greg. At kaya nagpresenta ko yaya ni Aw para ako mismo siya mag-alaga sa kanya. Hindi. Martin. Hindi. Martin, totoong kapatid mo si Aw. Kadugo mo. Anak ko siya. Mahal ko. Kaya hindi ako papayag na magpakamatay siya dahil sa kagagawan mo. Nay. Kaya hindi kita papayagan tumakas at magtago. Kahit pa sumama ang loob mo, kahit pa magalit ka sa akin, makakatakas ka lamang kapag dumaang ka sa ibabaw ng aking bangkay. Ano bang hinihintay mo, Martin? Sige, saktan mo na ako. Patayin mo na ako. Dahil hanggat humihinga ako, hindi ako papayag na hindi magkaroon ng hustisya si Aw. At ako mismo ang titistigo laban sa iyo. Hindi nyo na ho kailangan tumistigo laban sa akin, inay. Dahil susuko na ako. Susuko ka? Oo. Susuko ako para panagutan at pagdusahan ang malaking pagkakamali. Ang malaking pagkakasalanan na nagawa ko sa sarili kong kapatid. Na labis-labis kong pinagsisisihan. Martin. Dahil sa labis kong pagsisisi at pag-uusig sa akin ng aking konsensya, maluwag ho sa loob kong tanggapin ang buong bigat ng magiging parusa sa akin ng batas sa nagawa kong kasalanan. Kahit isa akong private investigator. Naway inyong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Lionel Benjamin, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga.
Production Assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod muli namin kayong hahandugan ng isa pang maaksyong kasaysayang hango sa tunay na buhay. Dito pa rin sa Ano ang Katotohanan? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.